Pag Ay, natalo sa nako. diskusyon, no? Pag natalo sa diskusyon, papatumba Ayan, na lang. tsugi ka na. Eh, di wow, Deadball ka na. gonggong eh. Ayun. So, ayan, i-discuss natin sa mga listeners natin and followers natin yung um, ano ngayon, yung demand talaga sa social media. Ito makikita nyo talaga sa Facebook, sa Instagram. Kumbaga, itong taong to is napaka-impluwensya partner. Ito yung title na ito, partner. But before tayo mag-start, pakilala muna tayo. Welcome sa pinaka-controversial na podcast sa Pilipinas at ito ang Bakit To? Podcast. So, ayan. Uncensored tong topic natin ngayon kasi talagang itatakal talaga natin to based kung ano yung nararamdaman natin dito sa topic na to. Kasi makaka-relate kayo dito. So, ayun. Ang title nito is Bakit pinatay si Charlie Kirk? At patay na rin ba yung freedom of speech? So, ayun. Ano ba yung mabibigay mong um, napansin mo, partner, dun sa lumalabas sa news and sa mga social media outlet ngayon na pagkamatay ni Charlie Kirk? Kasi sa Utah to, no? Partner, no? Yes. Habang Isang college sa university sa college, Utah. Yeah. university. So, base dun kasi sa napanood kong news, habang may tinatakel siya dun sa discussion nila, bigla siyang in-sniper, in-assassinate siya, tinamaan siya sa leeg, and after that, binawian na siya ng buhay. So, nailabas pa rin naman siya dun sa tent, pero hindi na siya umabot na buhay dun sa Hospital. ospital. Kasi grabe, critical yung tama sa kanya. And then, Vital syempre, yan, leeg eh. Ang daming mm, ugat dun eh. and Yung then leeg ng tao. napag-alaman ko rin dito, partner, na ginamit na sniper dito or barrel is yung pang-hunt ng mga usa, kung ano Mm. yun, 'di ba? Yeah, correct. Rifle. I-discuss ko rin So, yan. so ayun, medyo nakakalungkot to na talaga halo emosyon dito kasi kumbaga mabait yung taong to. Sinusundan ko rin to kasi more on biblical words yung mga sinasabi niya. And Mm. also, minomotivate niya. Christian kasi. Christian Ang kasi siya. target niya kasi dito, partner, ang target niyang audience dito is, katulad tayo, di ba? Ang target natin audience is mga kapwa listeners natin ng mga Pilipino. And sooner or later is maibo-broadcast na rin to sa ibang bansa. Lagyan na lang natin na subtitle, no? So, Mm. ayun, ang target niyang audience dito, partner, is talagang mga kabataan na naliligaw. And also, hindi lang sa mga kabataan, tayo din sa may edad na rin. Kung baga, gusto mong maliwanagan, mga tanong sa isip mo, tambay ka sa channel niya, marami ka matututunan talaga. So, ano to, debatehan yung mga laban niya dito kaya Oo. marami kang Kaya may motto siya matututunan. na prove me wrong. Mm. Yun. So, ayun. So, I will let you sa floor na ano ba yung mabibigay mong komento pagdating sa kay Mm. Charlie Kirk. Kasi sinusubaybaran ko rin to, partner. Oo. Hindi ko masabi, partner, kung isa na rin akong fan niya kasi matagal ko na rin kasi siyang pinapakinggan. Mm. So, go ahead, Okay. go ahead. So, bago muna ako magbigay ng impression or komento particularly doon sa topic natin, ipaalam ko muna sa mga listeners or viewers natin kung sino si Charlie Kirk, una. Pangalawa, bakit siya pinatay? At saka sino pumatay sa kanya? Pangatlo is kung ano yung freedom of speech at saka pang-apat is kung ano yung nakaka-apekto do sa ng freedom of speech dahil dun sa ginawang assassination ni Charlie Kirk. So una, so sino nga ba si Charlie Kirk? So si Charlie Kirk ay isang American political activist, author, saka founder ng Turning Point USA na ginawa niya noong 19 years old siya. So isa siyang conservative non-profit organization na languyin na isulong ng conservative values, lalo na sa mga kolehiyo at universidad sa Amerika. So isa siya sa kilalang personalidad na right-wing politics sa US or mas kilalang kakampi ng ng kasalukuyang pangulo ngayon doon na si Donald Trump. And then isa siya sa kilalang person madalas siyang nagsasalita tungkol sa free speech, kapitalismo, anti-socialism at iba pang conservative topics. Saka bakit siya pinatay at sino pumatay sa kanya? So bakit siya pinatay? So una,
Ah, since sinabi ko nga siya na isa siyang conservative, so anti-democrat siya, saka anti-liberalism. So, lagi niya mga kadebate is yung mga kabataan na liberal, saka mga third sex especially. Kasi mostly sa Amerika kasi may mga ah ang third sex kasi doon is ano parang masyado na silang pa-entitled eh. In short, parang may sayad na sa utak. So, yun nga, pag nagdedebate sila ni Charlie Kirk sa ano mga hinahamon niya doon sa bawat university na dinadayo niya in every state sa US. So, binabalik niya from the basics ng diskusyon. So, halimbawa, sabi nung ka-debate niya na liberal na woke-minded na bakla, ah ang prefer ko kasi tawagin mo akong ano, ah she, her. So, sabi ni Charlie Kirk, o sige, kung she, her ka, bakit may e-ethics ka? So, dapat ihim ka, ganon. Basic ano lang, principle and biology lang. Tapos doon pa lang, nababara na sila. So, uh, ironically, hindi nila matalo to sa debate tong si Charlie Kirk. Pinapatay na lang. At saka, ang pinaka-ironically nun, kasi since liberal at Democrat sila, ang Democrats pa liberal, pinapromote nila free speech. Pero tinapatan na sila ng ng tapatan ng ideolohiya, di nila matalo to si Charlie Kirk eh. Kaya pinapatay na lang. So technically, sino pumatay sa kanya? Eto, tandaan nyo itong mga puking ina yung mga woke kayo na liberal na ano kayo. Wala akong pakialam kung anong kasarian nyo. Saka bobobo nyo, di nyo lang kaya tapatan lang to si Charlie Kirk. Pinapatay nyo na. So, sinasabi nyo na conservative pamilya nung killer na pumatay sa kanya. Okay, tama yon, check. Tatay niya, sheriff na supported ni Trump. Check. Tama. So, sino yung pumatay sa kanya? So, ang pumatay sa kanya is si Tyler Robinson. So, tama kayo na galing siya sa pamilyang conservative. Pero, isa siyang black sheep sa pamilya. Paano ko nasabi? So, una, ang based sa aking pagsasaliksik, si Tyler Robinson ay ah, low-key siya nakakasali siya sa liberal cult. And then his partner is transgender. So sabihin nyo na conservative rin na pumatay sa kanya. Tapos based sa investigation, jowa pala siya ng bakla, di ba? Di malamang nasulsulan siya ng jowa niyang bakla. Yun ang nakikita ko. Saka may halong politika rin kasi ah, sa panahon ngayon sa US na de-degrade na ang liberalism at Democrats doon. So, buti sa kanila, tumitino na nung mindset nila. So, yun. ah yun ang based doon sa investigation. So, kaya nung may mga naka-engrave na ano na hate speech doon sa mga bullet na nakita doon sa weapon. And then nung nung family niya is mahilig mag-hunt. That's why nung ginamit na weapon is pangangaso or rifle para maka-hunt ang animals. And then, ano nakaka-apekto nito sa freedom of speech? So, ang base sa aking napansin is malaking epekto nito sa freedom of speech. Unang-una, dahil pinapatay niyo siya, para pinakita niya na totoo sinabi niya. So, kaya napapansin dumadami na nung mga supporters niya na isa na yun nung kilala na si Shapiro kung hindi ako nagkakamal sa pangalan. Tumindig rin siya dun sa principle na ah, pinaha ah, principle na pinapamahagi. Pinapakalat. Yun, Oo, pinapakalat pinapakalat. ni Charlie Kirk. So, para sa akin kasi parang wala nagiging history repeat itself eh. Kasi nangyari na to kay Martin Luther King, Malcolm X, Abraham Lincoln, tapos kay JFK. So, gano'n na lang ba? Kung di nyo kaya tapatan ng diskusyon, papatayin nyo na yung tao. Yung pinapamukha nyo na kayo ang mali, di ba?
Tapos nagbubunyi pa kayo. Yan ang masaklap. Ang dami ko nakikita sa social media nagbubunyi. Tapos, Mga brain rotted. yeah, mga rebel brat na demonyo na, putik, mga bobo. Ito pa nga, meron pa nga na, may OPM artist pa nga na gaano, na nagbunyi eh. Sabi daw, iyakan na naman daw mga fascist. Ito talaga yung fascist si, ano, Charlie Kirk. Conservative siya. Hindi ko alam kung bakit ganun sila. Drummer ata ng Autotelecast. Ay, sorry. Tapos may gumagatong pa. Basis pa ng sud. Ay, sorry. Yun nasabi ko. So anyway, uh, regard dun sa freedom of speech, so ano nga ba freedom of speech? So, ang freedom of speech ay karapatan ng isang tao na magpahayag ng kanyang opinion, idea, paniniwala, o reklamo ng walang takot na censorship o parusa mula sa pamahalaan. Sa maraming demokrasyang tulad ng US o Pilipinas, ay ito ay isang constitutional right. So, yun na nga. Isang bilang Democrat na kaaway ni Charlie Kirk sa politika. Bakit? Pinaka-ironically nagpa-promote kayo ng freedom of speech tapos pag nilabanan kayo ng tagisan ng ideolohiya, pag di kayo na naalis sa diskusyon, papatayin nyo na lang. It makes sense eh. So, ikaw, partner, may idadagdag ka pa ba ng ano, impression patungkol doon sa topic natin ngayon? Sa akin, ano, dagdag ko lang din, yung iba kasi na nasabi mo, ano, pabor ako talaga dun. Pero ito, base naman to sa, ano ko, sa, kumbaga, opinion ko. Actually, ano yung mga dahilan, dagdag ko lang din sa'yo ha, yung mga dahilan na pwedeng, ano, nag-cause ng pagkamatay ni Charlie Kirk. Unang-una dyan, apat yan eh, may apat ako na kategorya. Unang-una dyan yung political, ano, sa politika kasi nalaman nga ng lahat na kadikit ni Charlie si Trump. So Mm-mm. ayun, isa rin yun sa possible na dahilan kung bakit siya pinapatay. Pangalawa naman is hate speech versus yung free speech debate. So katulad nga ng sinabi mo, pag hindi sila pabor dun sa usapan na or debating pinaglalabanan nyo, eh sumasama yung loob at ang kokos na, ayun, kitilin mo na lang yung buhay or patahimikin mo na lang yung hindi mo matalo sa debatehan. Kasi based dun sa nararamdaman nila, yung sinasabi tulad nga ng sinabi mo, sinasabi or pinapahayag ni Charlie Kirk is offensive sa kanila yun or nakakasama sa kanila yun. Pero karapatan naman ng bawat isa yung magsalita kung ano yung mga opinion na dapat. Kasi para sa akin, partner, wala naman tama at mali pagdating sa opinion. Mm-mm. Pwede mo i-correct, pwede rin kita i-correct. So, Mm-mm. hindi nahahantong sa papatayin kita or papatayin mo ako dahil hindi tayo magka-parehas ng opinion. Pangatlo naman partner yun kakulungan ng civil discourses. Nawawala na yung maayos na debate at napapalitan na ng personal na pag-aatake. So dito kasi um mahirap kung kumbaga yung ego, pag naapakan yung ego mo, wala na. Talagang dadamdamin mo na. Kumbaga pag Saka kumbaga napansin mo, parang parte idadagdag ko lang, ah, mga walk person, pag natatalo na diskusyon, dinadaan na lang sa sigaw. Di ba? Dinadaan na lang sa emosyon. Hindi na logical na rebuttal yung nangyayari, gano'n. mm, Hindi na nagiging substance yung debate pag gano'n eh. Nakakatawa na lang eh. So, ayun nga, partner, yung panghuli ko is yung radicalization. Kapag sobra na yung galit mo doon sa kadebate mo or hindi kayo pantay ng ideolohiya, pwedeng mauwi sa extreme action tulad ng yung pananakit or ayun nga, tinuluyan nila si Charlie Kirk. Kasi parang balik tanaw lang tayo. Kasi parang nangyari lang din yan sa panahon ni Jesus eh. 'Di Oo, ba nung exactly. ah, umakit na sa langit si Jesus. So yung mga 12 apostle, correct me if I'm wrong, Mm-mm.
So lahat yun, dahil nagagalit sila na wala na nga si Jesus pero pinapakalat nyo pa rin yung mga salita niya. Mm. Ayun, pinako sa krus na nakabaliktad, Ayun ah, ang magandang ah, halimbawa na sinabi mo. mm, ano to, pinatay sa pagbabato ng ng bato. Yan, namatay Mm. sila. Yung pinainom ng sobrang daming tubig hanggang sa malunod. So, ayun, halos lahat ng disciple ni Jesus is talagang trahedya yung nangyari sa kanila. Yung iba, pinutol yung ulo. So, Oo, nakakalungkot sinubukan, lang gano'n. na katulad ng sinabi mo, history repeat itself. So, yun nga, yung mga kilalang tao din na gusto nilang ipahayag yung katotohanan, marami pa rin Pinapatay nila. against. Mm. Marami pa rin against dun. Parang Kaya, gusto kasi ng madlang tao na maging tanga sila eh. Okay na yun eh. mm, nakakalungkot lang din. Then, ayun nga, hindi lang naman basta sa US, pati din dito sa atin. Ayan, pag Mm. nagsabi ka ng totoo, pag Oo, ang marami ring nakalaban mo pinapatay pa, ng mga journalist, di ba? mm, na tapat na nagsiservisyo kasi ito si Charlie Kirk nagsiservisyo sa hindi sa para sa pamahalaan para sa akin na opinion ko, Mm. kundi gusto niyang ibalik ang mga kabataan sa kung anong tamang pag-iisip katulad ng sinabi mo. Kasi maraming katulad ng ito yung nag-mark sa akin na na isang clip niya kasi mostly short clip lang yung pinapanood ko pero kung gusto ko manood talaga ng pangmaramihan sa YouTube talaga ako nanonood. Mm. Unang-una na pinagdebatihan, alam ko napanood mo to kasi sikat to eh. May isang estudyante diyan. Pinagdedebatihan nila is about sa fetus or may buhay na. Okay. Sabing ganun Abortion. nung abortion. So, sinabihan niya si Charlie Kirk na pabor ka ba sa abortion? Sabi niya hindi kasi may buhay yan. Sabi nung babae na estudyante na pag fetus pa lang or dugo pa lang yan, wala nang buhay yan. Di ba? Wala pang buhay yan. Kaya habang nandun pa lang siya sa stage na yan, ipapalaglag ko na siya. Sorry sa term kasi nakaano naman tayo Mm. dyan eh. Uncensored naman tayo dyan. So, ipapalaglag ko na. Kaysa naman magtuloy to at masira yung karir ko. Di binara siya ni nirebat siya ni Charlie Kirk na kung sakali if ever na nandun sa loob ng tiyan mo at dugo pa lang or fetus pa lang siya, um, babawian mo na siya ng buhay. Hindi ba krimen yun? Hindi porket na hindi pa siya nakalanghap ng hangin or hindi pa siya nakakain, wala na siyang karapatan para mabuhay. 'Di ba? Hindi man ganun ka-exact yung sinasabi ko, pero ganun ang gustong iparating ni Charlie Kirk na Oo. nililiwanagan niya yung utak nung ugok na yun, yung punyetang yun na nandiyan ka na sa sitwasyon na yan ginusto mo naman yan bakit mo hindi itutuloy? Pwede Mm. naman pag lumabas na yan, gawin mo siyang inspirasyon, 'di ba? Na para ipagpatuloy mo yung buhay mo. Pero Saka in terms bakit of kailangan mo palitin? scientifically, partner, masingit ko lang, may heartbeat na yung nung fetus. So, ibig sabihin, living thing Hindi yan. lang hindi lang partner nag-research din ako. Kahit dugo pa lang yan, partner. Sabi mo 1 month pa lang dugo. Mm. May heartbeat na siya. Nakita Mm. ko yun sa napag-aralan ko yan. Though hindi naman ganun ako expert, 'di ba? Pero napag-aralan ko yan. Meron yan, may basihan ako diyan, may reference ako diyan. Kaya talagang si Charlie Kirk na every time na I watch his video or short clip niya, hindi siya pikon eh. Hindi siya pikon. Kung Minsan nga, tutusin, tinatawanan pa siya eh. tinatawanan nga siya, 'di ba? Hindi siya pikon. Gusto niya lang ipahayag na yung maling pag-iisip mo, ituwid natin. Dito Oo, tayo sa i-correct na, maayos. ituwid natin. Kaso Hindi ayaw kita kasi ano, magpatuwid. hindi kita kaaway. Mm. Magkaibigan tayo, pero bakit kailangan mong i-defend yung mali kaysa itama? So, Mm. ganun yung sa lahat ng mga gusto niyang iparating sa ating mga kita mo, international yan pero bakit nakakapunta sa atin yung Oo. mensahe niya? Ibig sabihin, um, merong dahilan kung bakit niya sinasabi yun. Kasi gusto niya lang mangyari na
magbalik loob tayo sa Panginoon. Ganun lang Mm. naman yun eh. Ganun lang kasimple yun eh. Kaya nga sabi niya nga eh, di ba? Saka Yung iaayos ang buhay, quote ituwid niya, ang buhay natin. na prove me wrong. Kung mali Mm. ako, di okay, good. Oo. Ganun. Pero tulad nga ng sinabi mo, may mga nabasa din ako sa comment section na ang dami nga natuwa. So, feeling ko, ano na yun, sinapian na kung ano yun eh. Wala na, Kaya, nabulungan na ng demonyo yung mga putang inang yan. kaya sabi ko, wala na to. Ibig sabihin, pag nag-comment ako doon na paboro kay Charlie Kirk, kaaway nyo rin ako. Oo, parang ganun. 'Di ba? Ano kayo isip bata? Tulad Mm. nga ng sinabi ng isang influencer, 'di ba? May Oo, mga sakit na kayo sa utak, kaya oo. pahigpitan nyo yung Mental tornilyo ng illness utak na. nyo. Yan, mental Saka illness. Kasi, no wonder na umuunti ang pasyente sa mental. kasi nasa And, labas na lahat eh. oh, nasa labas na lahat eh. Saka, Nasa labas na eh. saka Nasa technically, labas na lahat eh. technically partner, kahit noong pa man, marami na pasyente ang sa mental. Kaya okay lang naman magpa-check up sa psychiatrist if there's something wrong. Normal lang yan na meron talagang ganyang condition, di ba? Para sa akin. Kasi kahit noon, mga Asian types, ang daming talagang pasyente sa sa mga ganyang rehabilitation or mental rehabilitation. Ngunit ngayon kasi parang wala na nga ata eh. Wala na ata nag-ooperate ng mga ganyan dahil nasa labas na sila eh. Nagkakalat na sila eh. Kaya tinan mo every June, nagkakalat sila diyan. Minsan na pag tinawag mo na ano eh na she, iko-correct ka pa eh. Sabi mo he daw siya o kaya they them eh. No, gagawa ng sariling pronoun ganun. Ginagawa pang bobo Kasi, tao sa sa lengguwahe nila eh mismo eh. tapos sa CR ng babae. Oo, di ba? 'Di ba? Napansin mo yung mga So, ganyang klaseng tao yung mga pangit, no? Yung sobrang taba, nung may kulay ang buhok, nung kulay, nung rainbow sa nung sa plug nila. Kaya tinabad na ako kumain ng nips eh. Di ba, nips rainbow ang kulay nun? Nabago na eh. Nabago ng pananaw ng meaning ng rainbow para sa akin eh. Dati ang rainbow nung scientific spectrum talaga na galing sa pag-asa. Mm, yun ang meaning ng pag-asa at saka nung liwanag galing sa dilim. Kaya nagkakaroon ng rainbow. exactly. Kagaya nung Exactly. pagkakatila mo ng malakas ang ulan tapos biglang Mm, sisikat ang araw, doon nagkakaroon ng rainbow. oo. Yun ang tinatawag na Reflection. Mm, light spectrum na mm, inaral ni Isaac Newton. mm. So anyway, may karagdagan ako na quote na tugmang-tugma dito sa topic na to is, ito nung sinabi ni Plato about sa katotohanan. So, ang sinabi niya is, no one is more hated than he spoke the truth. So, yun. Pag nagsasabi ka lang totoo, may mga magagalit sa'yo. So, ibig sabihin nun, ah, tumu, ano, ah, may Yan yung pumapansin mga mangmang. may mga pumapansin sa tama mong ideolohiya, which is yung mga nagagalit kayo sa mga mangmang. Kaya pag nagkaroon tayo ng bashers, partner, ano yung good news yun para sa akin? Kasi nakakadagdag yun ng subscriber. Kasi may mangmang na nag-aagan sa atin eh, mga nag-subscribe naman dito sa natin, saka nagpa-follow, mga ka-level nating utak eh, di ba? So, partner, dito naman tayo sa segment natin, yung paborito ng lahat. Positibo at negatibo pagdating sa pagkamatay ni Charlie Kirk. Meron akong tatlo ditong positibo na nangyari dun sa insidente niyo. Unang-una, naging mas malinaw na ngayon sa mga tao kung ano yung pinapahatid na balita ni Charlie Kirk. So, mas ah, umapoy ang paninindigan ngayon ng mga tao na mas okay pa rin na magsabi ng katotohanan. Kasi napatunayan ni Charlie Kirk or marami pa sa mga ninuno natin na napatunayan kung ano ang dapat sabihin at ipaliwanag kung ano yung tama at mali. Pangalawa doon, nagising na yung mga tao sa panganib ng political violence, and yun, mas ano na sila ngayon, aware na sila ngayon na pag sa mga ganyan, yung kunyari, may mga debatihan, dapat secured yun.
'di ba? Secured yung magiging debate nyo na hindi walang pikon na mahantong sa patayan. So, pangatlo naman, pwedeng magbukas ng pinto na mas malalim pa na public dialogue tungkol sa respeto at responsibilidad sa paggagamit ng salita. So, ayun, yun yung mga tatlong maibabahagi ko pagdating sa positibo. Ikaw ba, partner, may idadagdag ka ba doon sa mga nasabi ko? So, ang may idadagdag ko lang sa positibo is bilang aspeto ng freedom of speech naman ako. So, ibang kategorya naman yan. Pero on positive side, bilang freedom of speech. So, unang-una, ang unang positibo ng aspeto ng freedom of speech ay pagkakaroon ng kalayaan sa pagpapahayag. So, pinoprotektahan ng karapatang mamamayan na magsalita laban sa gobyerno or sa sistema. Pangalawa is yung pag-unlad ng kaalaman at sa debate. So, pinapahilintulan ng healthy debates at open discussion na mahalaga sa isang demokratikong lipunan. So, ang pangatlo is protection sa minority opinion. So, pinapahalaga naman ito ng panig na hindi popular pero maaaring tama at makabuluhan. And then, pang-apat or panghuli na nakita kong positibo sa freedom of speech is media freedom. So, mahalaga para sa malayang pamamayag at paghahayag ng katotohanan. So, ikaw, ano So, ang mga negatibo mo sa pagkapatay ni Charlie Kirk? Or do sa Ah, no speech? sa nangyari kay Charlie? Hmm. Unang-una, takot o chilling effect. Baka mas marami na yung taong matatakot magsalita ng opinion kasi syempre, unang-una niya bibigyan ng death threat or ang pinaka-worst niyan patayin ka mismo. Pangalawa, paalala sa paalala sa mga nakikinig lalong-lalo na sa sa lipunan, yung pro and versus anti camps. So ayun, yun yung mga nangyayari diyan. Pangatlo naman is kumbaga bumababa na yung tiwala sa sistema kapag yun is hindi na protektahan yung mga lumalaban para sa katotohanan, baka isipin ng ibang tao kasi na wala nang saysay yung demokrasya. So, ayun yung may babahagi ko pagdating sa negatibo. How about you, partner? May idadagdag ka pa ba dun sa mga nasabi kong about sa negatibo? Um, Again, wala akong nakita ang negatibo sa pagpatay kay Charlie Kirk dahil nasabi mo na, wala na akong idadagdag. Bagkus may mga nakita rin akong negatibo bilang sa freedom of speech. So, Mm. unang-una is, pag sa sobrang paggamit ng freedom of speech na nagiging lead ito ng pagkakalat ng misinformation or fake news, may mga nagsasamantalang karapatang ito para ikalat ng maling impormasyon. Pangalawa is, dahil rin sa freedom of speech, doon rin nagkakaroon ng hate speech or nung paninirang salita or puri para sa ibang tao. So, maaaring gamitin na pang-insulto mamaya mag-asik ng galit sa ibang grupo or ibang tao. So, and then pangatlo is ang negatibong radikasyon. So, may mga ilan na gamit ang free speech para mag-recruit ng mga ekstremistang ideolohiya. And then, ang panghuli is pagkakahati-hati ng lipunan. So, nagkakaroon ng political diversity sa pamamagitan rin ng freedom of speech. So, yun, mukhang malaman-laman yung Mm. sinabi mo, partner. Yun, almost okay ka na ba? May dadagdag ka pa ba, partner, Okay dun na sa ako. ano? So, dito naman tayo sa segment natin na ano ba yung maipapayo natin sa mga listeners Mm. natin and followers natin dyan sa Facebook, sa YouTube, sa Spotify, di ba? Sa IG. So, yan. Wag nyo kalimutan na i-follow nyo kami sa mga social media accounts namin and follows. And don't forget to hit the notification bell pagdating sa YouTube kasi once na ginagawa nyo yan, mas nakakatulong sa amin yan ni partner na mas gumawa ng ah, matitinding topics pagdating sa mga naoobserbahan nyo sa social media. Mm. So ayun, gagawa natin siya ng content para mas lalong mahimay-himay natin yung mga detalye kung bakit 'to nangyari, ano ba yung mga solusyon diyan, ano ba yung mga positibo, negatibo na impact niyan sa atin na normal na tao, 'di ba? So ayun, malaking tulong sa amin 'yun. Ikaw, partner, may dadagdag ka ba doon? Before tayo mapunta doon sa
Consider tayo, pagpapang. partner. Yan ang Ayun. hinihintay lahat ng mga listeners at viewers natin. So, ayan, mga listeners and followers natin, ang maipapayo lang namin mag-partner sa inyo is, unang-una dyan is maging critical pero magalang. Pwede ka naman hindi sumang-ayon dun sa mga opinion ng bawat isa, pero hindi na kailangan dumaan sa karahasan. Pwede mo sabihin sa kanya na hindi ako pabor sa sinasabi mo. O, hindi nagka-diskusyonan kayo, di ba? Mm. Pero wag yung ano kasi parang nagpapakita tayo ng immature dun di ba? Immature na ugali or katangian bilang isang tao na porket hindi Pa-trigger ako ng pabor ego sa eh. ano. 'Di ba? Pwede ko naman sabihin sa'yo, o sige, tigilan natin to kasi ano kumbaga hindi na tayo magtugma. O di may magandang tapos, 'di ba? Hindi na yung papatayin mo pa yung kausap mo dahil hindi ka lang pabor doon sa sinasabi. So, pangalawa naman diyan, protektahan yung freedom of speech pero may kasamang responsibility. Gamitin ang karapatang magsalita para magtulungan, hindi para magsakitan or magalit sa isa't isa. So, kunyari, may napansin kayo like sa environment natin, may nakita kang may mali, pwede nyo pagdebatihan yun. Malaya tayo pagdating sa ganyan. Ewan ko lang kasi may ibang may mga may mga saltik sa utak na gagamit ka pa ng patalim para ipatahimik. Pwede naman sabihin mo na layuan mo siya or huwag mo na siya kausapin. Ganun lang naman yun eh. Mm. Di ba? So, pangatlo naman is alagaan natin lagi yung mental health pagdating sa political debates kasi yan yung nag-trigger kung bakit ginawa nung suspect na yon laban kay Charlie Kirk. Yan yung nakikita ko pero hindi pa kasi tapos yung investigasyon eh. Mm. Wala pa eh. Umaano pa. Gumugulong pa yung Yung investigasyon at kaso. hustisya. So, ayun lang muna yung kumbaga maipapayo ko pagdating sa topic na to. Ikaw, partner, may idadagdag ka pa ba? Meron naman. So, unang-una na aral na napulot natin sa topic na ito is magsalita ng langoy na magpabuti, hindi manira. So, hindi lahat ng totoo ay kailangan isigaw, ipilit kung kailan at paano ito sasabihin. And then, pangalawa naman is gamitin ng kalayaan upang ipaglaban ng tama at makatao. So, ang freedom of speech ay sandata para sa katotohanan, katarungan at pagbabago, hindi lang sa pangabuso. Pangatlo naman is hindi lahat ng pahayag ay ligtas sa epekto. So, may mga community or mga country tayo na magkakaiba ng political spectrum or political ideology. So, may kalayaan kang magsalita pero hindi ka ligtas sa epekto nito sa ibang lipunan. So, paano ko nasabi yun? Siyempre, kung ang bansa mo is democratic, tapos i-diskusyon mo yun dun sa bansang komunista is medyo nagkakaroon talaga ng mainit na usapin. And then, yung pang-apat is makinig din sa iba, hindi lang sa puro salita, kundi may pakikinig. So, ang tunay na diagulo ay may respeto sa opinion ng kapwa. And then, panglima naman is kalayaan at disiplina ay tunay na demokrasya. So, kung walang disiplina sa paggamit ng salita ay kalayaan ay nagiging kaguluhan. So, may mga idadagdag pa ako. So, normal lang naman kasi sa atin na may mga kanya-kanya tayong opinion, kahit hindi sa political, kahit sa ibang bagay. Pero bagkus, dapat magkaroon tayo ng respect each other. At it's okay lang naman na magkaroon ng argumento sa bagay-bagay, pero wag naman nung ah, aabot pa sa punto na magkakaroon ng sakitan. Porket di ka lang kayo nagsang-ayon to sa sinabi nun eh. Kung paano ko totoo pala sinabi nun, di ba? Ba't mo pa Mm. sasaktan, di ba? Ayun Check. lang, ayun lang ng mga ano, aral na napulot natin. So, kung diskusyon, diskusyon. Di naman kayo, di naman sila nagyaya ng barila kayo, patayan kayo. Oh, doon kayo Diskusyonan lang. ano lang, Diskusyonan battle of lang. the wits lang. Pero kung hindi mo Oo. talaga kaya nung, or tapatan nung IQ nung kaano Mm. mo, normal lang naman yun na matalo sa mga ganyang ano. Mm. Kasi wala naman perfectong tao. Diba? Tama. Tsaka idagdag ko lang partner, yung lahat ng mga sinabi mo, kasi ang pagdedebate para sa akin partner, base sa opinion ko, nagpapakita ng talino ng bawat isa yan pag nakipagdebate ka. So, kung ano yung knowledge mo, laban mo. 'Di ba? Tama Oo, man o mali, 'di ba? Laban mo, 'di oo, ba? Pero laban mo. kung puro mali,
matuto kang magpasaklaw dun sa nagko-correct sa'yo. Mm. 'Di ba? Ganun lang kaikli lang yun. Tsaka 'Di ba? maganda kaya pag nagdedebate ng hindi nagsasakitan. Kasi Oo. imposible naman na wala kayong natutunan sa isa't isa, di ba? Oo, May tama. natutunan kayo. Tsaka Maski parang nga ano tayo, siya eh. nagdedebate rin tayong dalawa pag off, off cam eh. Pag Di nagkakwentuhan ba? tayo, gano'n eh. Saka, Oo, di ba? saka maganda kasi nagbe-brainstorming gano'n na Oo. kahit Mas marami kang hindi debate, matututunan. basta kwentuhan lang. Ah, kasi Hmm, ganito natutunan ko, ganito, ganyan, ganyan, vice versa. So, mas maganda kasi na, ano, na maging open to communicate, to share ideas. Kasi may correct. natutunan ako, may natutunan siya. 'Di ba? Hmm. Saka Oo. brainstorming, gumagana utak natin pag nag-iisip tayo habang nagdidiskusyon eh. Doon nung nag-exercise yung intelligence coefficient natin eh. However, however, Kaso partner, nga lang, pag gumagana lang. nasaktal nga, Mm, magko-comment gumagana ng lang yan. negatibo. Gumagana lang yan sa taong nag-iisip ng tama. Mm. Ayan. Saka Pero huwag dun sa kayong sarado mga, ang isip, ha? Kayo mga exact. viewers at listeners. Nakalimutan ko sabihin. Ay, Mm, importante na open-minded kayo. Kasi syempre, may iba-ibang tao kasi iba-ibang kaso eh. Iba-iba rin ng mm, naging pananaw or naging mm, perspective na naranasan nila sa buhay. mm. Di ba? So, Yan. bagkus, bilang i-adapt mo yon bilang additional learning. Kasi imposible na wala kang natutunan sa kanya. Di ba? Kung ano yung pinagtatalunan niya or dinidiskusyon yung topic, di ba? Mm. Correct ka dyan, partner. So, may dadagdag ka pa, partner? Before tayo mag, Wala na. ano? Ibigyan mo Yun, na ng katanungan sila bago so, tayo mag-out. ayun. Ito lang yung iwan kong tanong sa inyo before tayo mag-end. Sa panahon ngayon, ligtas pa kaya magsabi na totoo kahit unpopular yung opinion na nagsabi? Mhm. So, ayan. Comment down below and Mamba out! Mamba out!